Magandang araw sa inyo mga kadayari. Ngayong araw na to mga kadayari, pag-uusapan natin ang dengue. Ang dengue ay isang uri ng virus na nakukuha tuwing tag-ulan. Ang dengue kasi mga kadayari is kumbaga isang sakit to na kung saan nauuso tuwing tag-ulan. Bakit tag-ulan? Kasi pag summer naman kasi mga kadayari, meron namang mangilan-ngilan pagka umuulan, hindi natin natatapon ang tubig na nai-stack sa mga bote natin, sa mga bagay na pwedeng ma-stackan ng tubig na pwedeng pagbahayan ng lamok. Ang dengue rin mga kadayari is nakukuha siya sa itlog, sa kagat ng babaeng lamok. Ang cycle kasi ng lamok mga kadayari, mahihilig sila sa malalamig na lugar. Doon sila nangingitlog, malalamig na lugar, madilim na lugar, at yung mamasa-masang lugar sa ating kabahayan. Ngayong panahon na tag-ulan mga kadayari, mas magandang itapik to kasi marami nang nauulat o marami ng kaso ngayon na namamatay dahil sa dengue. Meron niya akong, hindi ko na babanggitin kung sino siya. Meron nakausap kasi mga kadayari, di ba nga mga kadayari, gaya na sinasabi ko sa previous video natin na si Ate Mayra mga kadayari is nagtatrabaho siya sa Barangay Health Center dito sa barangay namin, na kung saan may nakausap siyang isang kamag-anak na nagkasakit ng dengue. Nag-umpisa lang daw ito ng simpleng lagnat o trangkaso na kung saan gumaling daw yung pasyente. Nung gumaling, nagtaka daw sila kung bakit ilang araw lang bumabalik ang sakit. Nalagnat ng pasyente mas mataas pa kaysa sa dati. Nung isinugod nila sa ospital, severe na o malala na pala yung nangyari sa kanya, sa severe case na pala ito ng dengue. Ngayon mga kadayari, sa Quezon City kasi mga kadayari, dito sa area ng Cubao, naka-orange warning ang health center ng Quezon City. Hindi ko na babanggitin kung saang lugar, basta naka-orange warning sila. Dati kasi Monday to Friday lang yung pasok ni Ate Mayra sa center. Ngayon hanggang Sabado na yung pasok ni Ate Mayra sa health center kasi nga dahil nga sa binabalang DOH na orange warning. Pag sinabi kasing orange warning doon sa area na yon is merong high cases ng dengue. Yun yung pagkakaalam ko pag sinabing orange warning ng DOH mga kadayari, kasi yun din yung ipinaliwanag sa akin ni Ate Mayra. Bakit ko to na gustong itapik sa inyo, aside sa leptospirosis na nakukuha rin sa sakit tuwing tag-ulan? Kasi nga mga kadayari, meron pa rin sa atin na hindi aware sa naturang virus na ito. Uumpisahan ko sa kung paano yung cycle ng lamok, kung saan sila namumugat, kung saan madalas pinamumugaran yung parte ng bahay natin ng mga lamok. Unahin ko na sa drum, sa pag-iimbak natin ng tubig. Tuwing tag-ulan kasi may tendency na likas sa atin kasi ng mga Pilipino na mag-imbak ng tubig. Okay naman yun na mag-imbak tayo ng tubig
sa mga drum, batsa, timba, at kung ano-ano pa pwede pag-imbakan ng tubig. Pero dapat make sure natin na kapag nag-iimbak tayo ng tubig is sealed naman, mga ka-diary. Yung nakatakip ang drum, nakatakip ang batsa, nakatakip ang timba na pinag-iimbakan natin ng tubig. Kung hindi man natin matakpan ang pinag-iimbakan natin ng tubig, we should make sure, mga ka-diary, na pinapalitan natin ito ng tubig para hindi pagpamugaran ng lamok. Kasi, mga ka-diary, ganito lang yan. Ito yung halimbawa screen recording lang to sa YouTube galing. Yung hindi ko lang alam kung ano, kasi hindi ko na research, pero pag nangitlog yung lamok, magiging kiti-kiti yan. Pag naging kiti-kiti yan, pagka lumaki yan, magiging lamok na yan. Ang dengue kasi, mga ka-diary, prone yan sa nag-i-evolve sila through yung larvae nila na nag-i-evolve yan sa malalamig na lugar. Hindi nangingitlog yung mga lamok sa medyo maligamgam na lugar. Gusto nila sa mga malalamig na lugar. Doon nag-uumpisa ang courier ng babaeng lamok na may dengue. Tapos, pag nakakagat yan, may mga sintomas yan, mga ka-diary. Ang normal common symptoms ng dengue is eye pain, muscle pain, bone pain, joint pain, fever, headache, pagsusuka, at rashes. Iisa-isahin ko, mga ka-diary. Eye pain, ayon sa napanood kong video, makakaramdam daw ng mataas, ng normal na lagnat. Isang pasyente, yung tipong akala lang natin simple lagnat lang, na kung saan iinom na natin ng pang-alis ng lagnat, tapos magiging okay na. Yun yung common na palagay ng tao. Tapos, di ba sa yung normal na kaso, nakakaramdam din tayo ng muscle pain, yung masakit yung kasukasuan natin, hindi tayo makabangon kasi sobrang sama ng pakiramdam natin. Tapos, nakakaramdam. Meron din naman kasi na mga symptoms. Ganito lang yun, mga ka-diary. Yung symptoms ng dengue at saka yung symptoms sa normal na trangkaso is iisa lang. Pero ang pinagkaiba lang nila, yung dengue kasi is mamamanifest na kapag nag-uumpisa na magpapalitan yung katawan mo. Yung nagkaka-rashes ka na, yun na yung pinagkaiba ng simple trangkaso sa yung trangkaso ng normal sa trangkaso ng dengue. At saka yung pagsusuka, kumbaga normal, kumbaga pag tinatrangkaso tayo, may tendency tayo manghina ng katawan. Pag tinatrangkaso tayo, normal na sa atin na magkakaramdam tayo ng bone pain, joint pain, mananakit ng ulo. Yun yung misconception natin ng mga Pinoy na kapag kanilagnat tayo is ano lang yan, dahil sa
normal yun. Kasi meron tayong antibodies sa tinatawag sa ating katawan na kung saan nilalabanan niya yung sakit natin sa ating katawan. Na kung saan pag nagkakaso tayo at gumaling, hindi na tayo uli magkakataon. Kaso pa, matagal na uli mauulit bago tayo magkakataso. Pero, pag bumalik yung ilang araw na bumalik yung lagnat nyo, magtaka na kayo. Kasi sabi sa akin, at sabi kasi sa mga nakausap kong mga nurses din, na nag-aral sa ibang yung nagtrabaho sa ibang bansa ng nursing, sabi nila 1 to 3 days daw na lagnat, magpa-testing na raw kung may dengue. 1 to 3 days kasi minsan daw sa normal daw na lagnat o trangkaso ng tao, tumatagal na ng 1 to 2 days hanggang ang pinaka-maximum na raw is 3 days. Pag umabot na raw ng 3 days na hindi pa gumagaling yung sakit ninyo na lagnat, magpa-dengue testing na raw kayo. Ang dengue testing kasi mga kadayari sa lahat ng center mga kadayari ay libre. Na kung saan ini-testing lang yung kukuha na kayo ng dugot dito sa daliri ninyo, papatak dun sa parang pregnancy test, tapos meron sila nilalagay na parang liquid para malaman kung positive kayo sa dengue. Meron dalawang klase mga kadayari ng symptoms yung dengue. Unahin ko yung pain behind the eyes. Yung pain behind the eyes kasi mga kadayari, hindi normal yan. Kasi sa normal na trangkaso, hindi naman sasakit yung mata mo. Pagka may trangkaso ka, ang sasakit sa'yo is yung ulo mo, yung kasukasuan mo. Yun yung normal na trangkaso mga kadayari. Pag nakakaramdam na kayo ng pananakit na mata ninyo, at saka yung sobrang sakit na, yung parang nagba-migraine na kayo sa sobrang sakit na ng ulo ninyo, may mataas na kayo na trangkaso o high fever, may muscle pain na kayo, tapos may rashes, kasi sa trangkaso kasi mga kadayari, hindi naman kayo magkaka-rashes yan eh. Tapos yung parang sisipunin kayo na hindi naman, at saka yung pagsusuka, yan yung mild. Yung severe naman, yan yung 50-50 na yung chances ninyo na mabubuhay sa dengue. Na kung saan na kapag hindi kayo nagpa-testing sa center or sa libre na naman yung mga kadayari na kapag hindi kayo magpa-testing, ang pinaka-common na symptoms ng severe dengue is nagsusuka na kayo, bumagsak na yung platelet ninyo, bumaba na yung blood pressure ninyo, nanginginig na kayo, nangangatog na kayo dahil sa sobrang taas na ng lagnat ninyo. Tapos nagsisevere bleeding na kayo, pati yung gilagid nyo nagsusugat na, nagdudugo na. Tapos ang pinakamalala is severe pain ng stomach, yung sumasakit na sobra yung tiyan ninyo na hindi nyo malaman, at saka yung masaklap, magkakaroon kayo doon na kayo mamamatay sa multi-organ failure mga kadayari. Kaya nga mga kadayari, sa part ko naman kasi mga kadayari, hindi naman masama na sa normal na trangkaso lang 1 to 2 days magpa-check na kagad kayo kung may dengue ba kayo o wala. Kasi kalamitan sa atin ng mga Pinoy natatakot dahil baka sabihin, katulad nung COVID, di ba, yung COVID-19 pandemic, kasi iniisip nyo na dinodoktor lang ng DOH yung mga may kaso ng COVID para mailathala sa tao. Hindi ganun yung mga kadayari. Nung naging naging part kasi ako ng barangay namin,
mas naintindihan ko o mas naunawaan ko yung sitwasyon ng kinagalawan ni Ate Myra, na sobrang hirap ngayon sa mga tao ang sabihan na may lagnat na pala, hindi nyo pa pinatesting, positive pala siya sa dengue. Kasi sa ating mga Pilipino, tika sa atin yung matigas yung ulo. Para sa part ko as a content creator, gusto ko lang kayo i-aware sa posibleng mangyari sa inyo kung hindi ninyo aalagaan yung sarili ninyo, kung hindi ninyo aagapan ang simpleng lagnat lang. 3 days pa lang, pag bumalik na yung sakit ninyo, pag bumalik na yung lagnat, yung dengue, yung lagnat ninyo, magpa-testing na kayo. Libre lang naman yung testing sa barangay health center para maagapan din ang nalumala ang dengue, mga ka-diary. So ayun lang yung papaano nga ba, dito na tayo dadako, papaano nga ba papaano nga ba natin na maiiwasan na dumami ang lamok sa ating kabahayan. Una sa lahat, yung basura natin. Yung basura natin dapat sinupin natin. Huwag tayo, pag hindi pa sinasabi ng mga barangay officer natin, barangay official, na huwag tayo maglalabas ng basura, huwag tayo matigas ang ulo, na kung saan mauulanan ito, hindi na pipick up ng truck or ng garbage collector ninyo. Pag naulanan ito, magbabasa ito. Pag namasa ito, pwede pagbahayan ng lamok natin. Huwag natin hayaan yung basura natin na magkaroon ng tubig dahil pwede pagbabahayan ng lamok. Pagka dumami na yung basura natin, i-seal natin ng maayos, ilagay natin sa isang drum na sealed para hindi na pagpamugaran ng lamok. Ikalawa, kailangan yung basura natin, yung mga paso natin, panatilihin natin na walang tubig para hindi na i-stagnant yung tubig doon na pwede pagbabahayan ng lamok. Kasi doon nangingitlog, doon nagiging kiti-kiti, at doon nagiging lamok sa paso na may tubig. Itapon natin yung pag na may nakita yung mga halaman natin, pag may makita na sobrang apaw na yung tubig, itapon natin. O isilong natin yung mga tanim natin para hindi pagbahayan ng tubig, para hindi maimbakan ng tubig. Ikatlo, kailangan yung mga bote natin, yung mga gulong or yung mga pwedeng mapasukan ng tubig sa ating bahay, itataob natin para hindi maipunan ng tubig at hindi pagpamugaran din ng mga itlog at kiti-kiti ng lamok. At lastly, mga ka-diary, maglinis tayo ng bahay natin kasi para hindi tayo lamukin. Kasi kapag madumi tayo sa bahay natin, may tendency na maghahanap yung lamok na pwede niyang pag-itlogan sa loob ng bahay natin, mga ka-diary. At saka maglinis tayo ng ating alulod, kasi yung alulod natin, mga ka-diary, pag naipunan ng dumiyan or ng mga basura yan, ng mga dahon, ng mga kung ano-ano, mai-stack ka ng tubig yan pagka umuulan. Pag na-stack ka ng tubig yan, mangingitugan din ng lamok yan, mga ka-diary. So hanggang dito na lang yung mga ka-diary, yung content natin patungkol sa dengue. Sana may natutunan kayo ngayong araw na
Sana may natutunan kayo sa content na ito mga ka-diary. At ito pala yung ginawa namin na para panatilihin na malinis at para magbigay awareness sa mga tao dito sa barangay namin. Namigay kami ng flyers, naglinis kami ng mga iskinita dito sa aming barangay, at ito yung mga pictures mga ka-diary.